maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Na hindi ganito, bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Mag-clarify lang, hindi ito yung last na or until hindi sila Well, naghihintay po kami kay Attorney Anthony Abad, among others, who is very, very important. He seems to be pivotal in this effort. Kasi nga yung pangalan niya nasa bawat form eh. Kaya pinipilit natin na sana makausap natin. Nag-email naman siya na ang sagot ay nasa abroad. So inaabangan natin, baka sakali, pagbalik niya, makausap natin ng maayos at malaman natin kung ano yung nangyayari. Pero in the meantime, kung sila ay humihingi ng ceasefire, ako naman ay humihingi na ibasura na nila ito. Sabi nga ng isang hapon, gabi na yata, talagang inaabot tayo ng gabi. Napakarami ng testigo, yung iba hindi na natin pinasalita, pero kahapon at yung day before that, talagang nangongolekta na tayo ng affidavit, ng mga coupon, ng iba't ibang forms na pinapakita nila bilang ebidensya ng mga pangyayari. So natutuwa naman ako kasi nabubuo natin ang kwento at pinapahiwatig ko lang sa mga ibang opisyal na napabanggit. Hindi naman natin pinupursige ito upang pahiyain sila or pagtawanan sila or ituro sila, kundi para malaman natin ang katotohanan at itigil na itong PI na klarong-klaro naman, ang daming na nagsalita. Yung mismong author ng Santiago ruling, si Chief Justice Davide, ang mismong author ng rulings na sumunod ni Raul Lambino, nagsalita na si Justice Carpio, nagsalita na rin si Justice Ascuna, ang dami-dami na pong nagsalita ang ating Commissioner ng Konstitusyon, Rene Sarmiento, pagkarami-rami ng legal luminaries na nagsasaad hindi pwede magkaroon ng PI pagkat hanggang ngayon wala tayong batas na nagtatakda ng maayos na proseso para ito. Kaya hindi naman kami tutol sa tsa-tsa tulad ng sinasabi ng iba, tutol sa pagbabago ng economic provisions, tutol sa PI. Pero gawin natin sa maayos na pamamaraan. Huwag natin insultuhin ang mamayang Pilipino na pinapapirma sa kanila o hindi man lang nila alam. Tinatakpan pa, kinukubli pa, talagang linilin lang na survey lang daw. Tapos maliban dyan, sinasamantala pa ang kahirapan ng buhay at kamangmangan nating lahat. At sinasabi na bibigyan ng pera, masasama sa iba't ibang proyekto ng AIX, ng TUPAD, ng DOLE. Ano ba naman yan? Talagang nakaka-insulto na ang ginagawa nila. Huwag naman ganito. Gawin natin sa tamang pamamaraan, sa pagkukonsulta, higit sa lahat sa pagsasaayos ng bagong batas na maliwanag yung PI na yan. Pagkatapos alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng People's Initiative. Hindi katulad nitong narinig natin na pinilit-pilit lang sila. Tapos pinipeke pa daw yung pirma, 3 beses papapirmahin. Huwag namang ganyan. Talaga naman ginagawa ninyong tanga ang Pilipino. So what will be your next move? Well, I'm actually exhausted by these hearings. It's a very, very depressing spectacle. I would much prefer to wind down, but on the other hand, there remain certain members of the Senate who still want to hear from Mr. Anthony Abad, who is actually at the bottom of every form. We still need to derive for the minority leader the donors list for the highly expensive TV ad of 55 million pesos. And there are so many other ways
witnesses who have been mentioned, there are so many other names that have been mentioned by our witnesses today and in the last hearing that have not been able to come or refused to come. So my preference, like I said, was to put an end to this PI and let us do this properly without demeaning and degrading our people. The Constitution is not for sale. Neither are the Filipinos for sale. Ma'am, are you going to issue an open invitation to Congressman Nograles? Kasi repeatedly he was mentioned. Well, unfortunately, certain party lists and congressmen were mentioned. As I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are, after all, our peers and colleagues, and we are obliged to work with them. But there is nothing I can do about witnesses who mention them time and again. You're going to leader Manuel. It's very curious that they now invoke interparliamentary courtesy after passing out the form to hundreds of thousands of people trying to abolish us, the Senate. May kurtesiya pa ba pag inuupakan na kami at pinapabura? Gusto nila ibagsak na, tanggalin na yung Senado, tapos ngayon umiiyak at sinasabi, oy, mag-courtesy naman kayo. Nakakalito naman yata ito. Senator, yung kay House Majority Leader Dalipe, in-urge niya yung Senate na terminate na yung PI inquiry at ito Oo nga, nakakatuwa. Nakakatuwa nga sila humingi sila ng ceasefire. Ang akin naman, nag-umpisa ito sa inyo. Ibasura na po ninyo yung PI na yan. Talagang ibasura na ng todo-todo, hindi lang isuspinde yung pagtatanggap ng COMELEC, kundi ibasura. Kasi alam naman natin, tuloy-tuloy pa rin daw yung ibang signature. At yung COMELEC, huminto nga. Pero nung tinanong yung COMELEC, pwede pa rin daw gamitin. Buhay pa yung mga pirma na naipon sa pamamagitan ng pagsusuhol. Nako, patayin na natin itong PI na ganito. Umpisahan natin ng maayos. Yun nga yung Resolution 6, balikan natin yan, aralin natin to, magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Na hindi ganito, bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Ma-clarify lang, hindi ito yung last na hearings or until hindi sila Well, naghihintay po kami kay Attorney Anthony Abad, among others, who is very, very important. He seems to be pivotal in this effort. Kasi nga yung pangalan niya nasa bawat form eh. Kaya pinipilit natin na sana makausap natin. Nag-email naman siya na ang sagot ay nasa abroad. So inaabangan natin, baka sakali, pagbalik niya, makausap natin ng maayos at malaman natin kung ano yung nangyayari. Pero in the meantime, kung sila ay humihingi ng ceasefire, ako naman ay humihingi na ibasura na nila ito. Sabi nga nung isang kapitan kanina, si Kapitan Distorpe, tigilan na natin to, sayang ang pera, sayang ang panahon. May mga tunay na problema ang Pilipino. Ang mahal-mahal ng bilihin. Dito sa Davao, baha-baha, hindi makapunta yung mga taga-tagum, ang mga taga-oriental, occidental, walang makatawid. Labis-labis ang kalamidad. Apakamahal ng gasolina at pagkain. Bakit tayo nakatutok dito sa ganitong klaseng hearing na napakarami nating problema? Naku, talaga naman. Sa palagay ko, pamilyang Pilipino, hindi ito ang pinag-aabalahan. Sabi nga nung survey, 1% lang ang nakatutok sa Chacha. Baka kami na nga yun. Ayoko maubliga dito sa ganitong klaseng problema na hindi naman pinapansin o pinoproblema ng pangkaraniwang Pilipino. Tulungan na lang natin ang tauhan natin, ang taong bayan na umiiyak sa hirap ng buhay, sa napakamahal na bilihin. So pag nag-commit sila na stop na talaga yung PI doon, mag-stop na. Yeah, sana magkasundo na
na itatapon na, basura na yung mga signature. Alam naman natin, nakamangmanga ng nagamit, suhulan ang pinatakbo. Abay, itapon na natin for all time. Hindi yung itambay muna tapos i-recycle. Sabi ng COMELEC, baka magamit pa yan sa susunod na plebisito. Walang ganyanan. Ibasura na ninyo ng todo, umpisahan na natin ng maayos. Thank you, sir. Thank you, sir. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.